Solo breakaway dayong June ng Team Gapyong muling nagpakitang gila sa Stage 1 Tour of Luzon 2026. Iniwan niya ang mga Pinoy at saka mga international dito sa may payapa. Pinatag na naman ang ahon ng Pilipinas. Stage 1 Tour of Luzon 2026, a heritage in motion. Matinding pigaan na naman tayo, local riders laban sa ating mga international, kaya lang talunin muli dahil napakagandang laban na naman to. 13 teams ang mga kalahok ngayon. 7-11 Go for Gold, Excellent Northern Standard, Juran, Simzol, Ponte Racing Team, Gapyong Cycling Team, Sisin Factory, MPT Dry Hub, Malaysia National, Pangasinan at LCW. Grabing banatan siguro makikita natin ngayon dahil dalawang ikot sila sa umpisa pa lang, syempre hindi yan babanat. Aantayin yung pangalawang ahon yan sa may payapa. Dahil yun talaga, kapag nakawala ka doon, siguro mga last 20 or 10, kapag nakawala ka nyan, pwede ka nang talagang masasagad mo na. Pero kapag hindi ka nakakawala dyan, rimatihan ang ating abangan niya. Dahil sa kanilang stage 1, lahat yun dito ay gustong manalo. Lahat gustong makauna para pagdating ng stage 2, didipinsa ka na lang. Andito si Mervin Corpus, babawi kaya ngayon sa taon ng 2026 dahil inalat siya sa taon ng 2025. Kumbaga, maraming nang hinayang doon, gawa ng napasama siya sa breakaway dahil siya ang pinakamalapit na mag-champion na Pinoy dahil na kay Dayong Jo yun, no? Kumbaga, siya ang ating defending champion ngayon rito. Handa kaya yang dipinsahan sa taon ng 2026 at napakarami raw talaga. Ang sabi niya Dayong Jo, nung nakausap natin, sabi niya na empty daw siya sa breakaway dahil marami raw talaga ang mga malalakas dahil syempre yung mga ibang bata rin kasi natin ngayon napakasipag rin talaga sa ensayo. Sa cycling talaga, sipag ang puhunan mo dito para magiging successful. Napapa-English tayo ng konti. Andito si Kurmak at syempre andito mga team 7-11. Ito na. Breakaway natin, kasama rito si Ramon de la Cruz at si Dayong Jo. Nandito na naman ang Team Gapyong. Si Uranza at saka si Mark Ryan Lago, bumalik sila sa grupo. Kumbaga dito kailangan meron ka rin discarte. Kung alam mo na talagang andyan yung mga kakampi mo, talagang kailangan protektahan mo rin dahil rito mas malaki ang premyo rin. Sa team classification, kailangan mo rin talagang dumiskarte rito. Kapag alanganin ka, syempre kumuha ng lap winner. Doon naman sa team classification dahil meron tayong breakaway. 6 sila. Yun nga lang, medyo inabot rin talaga. At ito, solo breakaway na natin. Si Dayong Jo ng Team Gapyong, napakalakas talaga. Walang kapaguran, dumikit, nag-jump at dito pinakalas na niya ang mga foreigner ngayon dito sa pangalawang ahon ng payapa. Ito talaga yung napakatibay na tao ng Team Gapyong. Kita nyo naman yan. Pero ramdam na niya yung init ng panahon ng Pilipinas. 4 sila, si Ramon kumalas, 5 sila kanina. Kumbaga si Uranza bumalik rin sa grupo dahil napakainit talaga yung ating panahon rito. Kumbaga yung mga taga-ibang bansa kumalamig sa kalapag natin sa Pilipinas, nako, mag-o-overheat talaga kayo. At LCW kasama naman Malaysia National dahil pinakalas ni Dayong Jo sa ahon, napakatibay talaga. At Mervin Corpus, nakabungal at binabantayan rin siya rito ngayon ni Ronald Lomotos. Azor nandyan, Erickson nakabungad, nandyan naman rin si Juban, kaya dito matinding pigaan talaga to kapag nakausan ang mga sprinter dito at hindi nagrogi dyan sa ahon. Asahan nyo na talagang re-remati yan sila, pero sa patag nagtrabaho ang mga team 7-11 dahil wala silang tao sa breakaway. Kumbaga sila ang nagdadala, nagpapalitan sila, kaya abangan natin rito yung kanilang mga domestic kung meron pa bang natirang gasolina sa ahon. Dahil kanina nga ay talagang nakita natin, nagtrabaho sila at si Kurmak rito napansin natin. Naubusan at nagrugi siya dahil sa patag, trabaho, dinala ang palaton. Siyempre, kailangan niya magtrabaho rin. Dahil ito yung pinakamalakas din Kumbaga nandito pa ang ka-teammate ni Pugakar. Kaya dito masusubukan talaga ang mga Pinoy ngayon at halos hindi na makasipa si Kurmak rito. Kung ang Marcos Highway pinatag ni Kurmak ngayon dito sa may payapa, bakit kaya hindi niya nagawa rito sa kanilang stage 1?
Ang sabi nila ito yung napakahirap daw sa stage 1 dahil lahat matutulin. Lahat gustong manalo, kumbaga nandun yung pirsahan, kailangan piga ka rito para kapag ikaw ang nakauna. Pagdating sa stage 2, ay talagang lamang ka na, kumbaga magdidipinsa ka na lang. Yun nga lang, dito sa kalang stage 1, nakita natin na hindi lang pala ang mga Pinoy nahirapan, pati rin pala mga foreigner dahil na bigla tayo dito sa nakita natin ha. Gawa ng yung Marcos Highway sa Baguio, pinatag nito. Sa patag pa lang napakatuloy na. Yun nga lang, syempre nagtrabaho dito kanina sa patag. Kumbaga siya yung nagdala. Kaya ito ay naubusan rin talaga siya. Gawa ng wala silang tao doon sa harapan. Kaya ito trinabaho niya. Kumbaga teammate talaga. Kumbaga dahil nandun naman si Corpus sa harapan pa na sa Grupo Plus. Si Dayong Joe ng Team Gap yung napakatibay talaga no. Alam talaga natin na napakalakas yung tao gawa ng hindi mo magagawang mag-breakaway pero nakita natin nakahubad na. Si Joe Dayong Ron medyo talagang nag-overheat na yun siya dahil napakainit talaga dito sa Pilipinas. Ramdam mo talaga na kapag ikaw ay pipiga dyan, bubuka at sasabog talaga yung baga mo pero napakabagal na dito. 15 kps na lang ang takbo ni Cormac rito. Halos hindi na siya makausad at makasipa rito. Dahil tinamaan sa puso gawa ng siyempre, kumbaga nagtrabaho sa patag, kaya hindi rin talaga biro yung dalawang ahon mo dito sa may payapa. Kapag sa patag pa lang, magtrabaho ka na, alam mo talaga pagbalik, ay hindi ka talaga makakausad hanggang dulo gawa ng napakabigat rin naman ahonin rin dito sa payapa. Dahil sa stage 1, lahat talaga sila ay gustong makausad, gustong makapwesto, gustong manalo, kaya napakatulin rin na dito. Kumbaga sa breakaway kanina nandun sila Ramon, pati si Ramon talagang naiwan at saka kumalas din siya dahil sila Oranza bumalik sa grupo din dahil naisip na dito na kailangan ko munang tulungan yung mga ka-team ko rito. Kuha na nga, pwedeng decoy lang yun sila pero kapag naituloy lamang si Oranza doon dahil handa siyang makikipagsabayan ng krimatyan. Kuha na nga, lamang siya mas veterano siya ron. Yun nga lang, siyempre kapag nagkagulangan na dahil rito hindi mo pwedeng ubusin sa pagtrangko, kailangan gumamit ka rin talaga ng paraan. Pwedeng gamitin mo yung kalaban mo para makausad kayo. Yun nga lang, gamitan din sila sa kanilang breakaway rin. Kaya ito, marami tayong mga nakikitang kumakalas talaga rito. Isa na dito si Cormac ng Team 7-11. Ito yung import at nandito naman si Kyle ng MPT Dry Hub. Baga, nagpalit na siya ng bike rito. Napakahirap talaga yung kalang stage 1. Lahat, meron ka talagang mararamdaman dyan. Kumbaga tago sa puso talaga. Pero maraming stage pa to dahil stage 14. Pwede bang bumawi sa stage 2? Yun nga lang, medyo seconds lang yun kapag makabawi ka. Kumbaga kapag nakalamang ka dito ng kahit 3 minutes, napakahirap na yan. Dito sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa yan, ako napakadali lang yan. Nandito si Dominic Perez. Ang pagbabalik rin ni Marco Lumanog sa Pilipinas, grabe talaga. Andito yung mga taga Dubai, ginawang pasyalan ng Pilipinas, ligo na rin dito si Marco. Sabi niya, wala na. Killing system na raw siya, gawa lang napakainit talaga, no? Siyempre, medyo tumaba yan nung nasa 7-11 to. Si Marco ay napakalakas din yan, na. Yun nga lang, siyempre, nasa Dubai na, nakasdestino. Kumbaga na, siyempre, gano'n naman talaga sa cycling. Umanap ka rin talaga ng ibang bagay kapag alam mo na talaga ng marami ng mga nagsisi-ensayo rin. At dito, medyo tinamaan na rin dito. Ponte Racing Team, hindi na halos makausad at pati si Ramon nandito na rin dahil tapos na yung mission ni Ramon. Kumalas rin dito si Ramon din sa kanilang breakaway rin ha. Kapag hindi kumalas si Ramon, baka ito pa siguro ang most combative kung hanggang finish line niya tiniis yung kanyang lakas, pero yun nga lang, kumala siya rito dahil sa unang breakaway kasama na si Ramon hanggang sa pangalawa, nandun siya, yun nga lang, pinakalas sila ni Dayong Joe ng Team Gapyong. Tahimik na rin rito. Si John Paul Laureta na umuusad, ramdam din talaga niya yung grogi, pagod talaga. Plus yung matulin talaga yung maintain. No? Gawa lang syempre sa stage 1, lahat talaga yan. Kumbaga, pwedeng nandyan yung mga sikuhan, pigaan, syempre, kailangan talaga yan. Kapag ikaw rin minsan mabunsol ka, ito, Team Sol, number 95, pati mga foreigner talaga rin, nahirapan din, at wala nang imikan rin nandito. Sesen Factory, ito si Daniel.
Nakangiti na lang sabi niya, "How are you? I'm good." Dahil siyempre nakakasama ko rin minsan 'to kapag, nag-ensayohan sila sa may, Marcos Highway. Kumbaga sabi niya tinutulungan niya yung kanyang kakampi. Yun nga lang talagang naubusan halos talaga. Si, Cormac do'n, LCW, nakangiti na lang siya dito. Sabi niya hirap talaga ang ahon. Gano'n talaga yung, karera 'no, dahil kapag wala daw ang ahon, walang challenge dahil lahat raw matutulin. Kaya kailangan raw merong challenge para do'n talaga pagsisipagan para kapag sa susunod na laban, alam niyo na na talagang mag-ensayo. Wala nang imikan talaga rito. Laspagrogi talaga ang, masasabi mo rito, gawa ng kapag hindi ka talaga makasabit, kahit sabit ka talaga sa ahon, kapag, hindi ka sariling sikap diyan, kakalas at maiiwanan ka talaga. Kailangan rito ay, more ensayo pa talaga 'no. Dahil, siyempre ito naman yung mahalaga na kailangan mong lumaban sa mga malakas din dahil ito yung, experience. Dahil, hindi biro rin, kumbaga lahat naman talaga 'to sila ensayado, kumbaga meron talagang tao rin na nakabuo na yung kanilang mga lakas. Kita niyo naman yung Timagapyong nakahubad na siya rito dahil nakita niyo naman yung, init ng panahon dito sa Pilipinas. Team Ponte Racing Team wala nang imikan rin dito, oh. Sabi niya dito, "Grogi na, wala na akong pangtuloy, pero meron pa akong pangpanay." Ito nakangiti na lang siya rito. Grabe talaga yung laban sa kanilang stage 1. Napakaraming kumakalas talaga. Hindi lang, mga Pinoy ang mga kumakalas din dito sa may payapa, pati pa nga foreigner talaga naiwan. Kaya sabi nila rito, "Bukas babawi ako." Kaya ihanda ko lang daw yung kanilang lakas kung ba nag-iipon. Team Sol, ito nakita natin rito na medyo may sugat sa kaliwang siko. Medyo, tinamaan talaga yan siguro. Medyo sumimplang ito, Kita niyo naman yung bote nasa likod na. Matulin sana pumala, yun nga lang medyo naiwan siya dahil siguro ay sumimplang. CCN Factory Racing Team kasama sila Mark Jero, Yannick Reyes at si Carl Mante. Ito na, tatlong breakaway natin. Yun nga lang, magkakampi sila sa likuran. Nandito na si Mark Jero. Ito yung, from Baler. Kung meron tayong mga professional na ngayon sa Baler, gawa na nga dito si Mark Jero ng CCN Factory. Yannick Reyes, last year lumaro din yan. Kumbaga, mahirapan talaga ang mga sprinter dito sa may, payapa dahil ito yung ahon. Pero kapag nakausad naman ang mga sprinter dito, alam nyo na magtago na kayo dahil re-rematihin rin talaga kayo niyan sa finish line. At dahil si Uranza rin bumalik sa grupo, syempre hindi mo talaga pwedeng biglain rin dito dahil, meron pang stage 2. Pwede ka bang bumawi? Kenneth Maramba, meron tayong nakikita rin dito. Gabyong uli ito at saka Derena. Kenneth Maramba, ito kumalas na rin siguro. Tapos na rin yung kanyang mission rito para sa kanyang kakampi. Dahil, hindi talaga rin, no? Pwedeng, mapigilan lalo na kapag tinamaan ka ng pulika dahil ang madalas silang masabi, pulika talaga sa stage 1 dahil matulin. Dahil kapag sa stage 2, kapag may nakawala kasi, kontrolin ng kakampi na yon. Kumbaga, domestic na magtatrabaho nun dahil protektahan ang leader. Kumbaga, yellow jersey na talaga ang protektahan. Andito naman si Paul George, Jandri Bukat. Siya yung coach dito sa LCW ng UAA. Kumbaga, last 20 kilometers, ito na. Kung makakalas-kalas, sumabog na yung grupo, kung sino makatitiis talaga rito ngayon. Kita nyo naman yan, no? LCW. Naiwan pa dito, malakas ang mga forer. Yun nga lang, syempre kapag, tinamaan ka talaga, ay, hindi mo na talaga yan kayang, pigilan. Lalo na kapag, tumama na sa puso. Number 94, Team Zol. Grabe. Alam din talaga nila na napakahirap talaga yung kapag ahon, no? Ponte Racing Team, bumunot sana siya sa kaliwa. Yun nga lang, hindi nabunot. Grabe, umiiling-iling na. Sabi niya rito, kalasta. Grabe, kumbaga, laban lang dahil meron pa tayong stage 2. Ang malaga, hindi dapat susuko dahil ito yung experience pati rito. Si Lizardo, kumalas na rin. Danny Harabata, kasama si Paul Lacino. At Joshua Carreño. Kumbaga, 4 din sila dito. Marami talagang kumakalas dahil sila, 30 teams lang tayo rito ngayon. Last year at napakarami yung team, Siyempre dahil, alam naman natin yung, gastos rin dito ngayon, dahil napakamahal yung gasolina. Kaya hindi biro din kapag ikaw ay sumali dito sa Tour of Luzon 2026. Kaya kailangan na meron ka talagang, pundo rin. At maraming salamat din sa lahat ng mga followers, subscribers. Thank you. At maraming salamat din kay Sir Alex Bilan at good luck din, sa laro na sa bukas, papunta ng, Thailand.
Mag-absent muna tayo sa Thailand, dito muna tayo sa Pilipinas at Joshua Carreño. Sinubukan niyang dalhin pa rito si Danny Harabata at kita nyo naman yan, ang pagbabalik din. Resulta din na rito ng Cycling W. Life cycling. Kumbaga, dito ginagawa nilang pasyalan ang Pilipinas dahil doon sila nakadestino naman sa may Dubai. Kaya dito ay kapag may laro, kaya ito nakasama sila. Dahil last year parang gusto ata lang sumama rin to. Yun nga lang baka siyempre kailangan rin talaga ng pera talaga ang kailangan rito. At Russell Agapito ng Impede Dry Hub, naiwan na rin siya at gumalas na rin. Talagang kapag hindi ka nakasabit dito sa Stage 1, napakahirap na. Lalo na kapag naiwan ka dyan, talagang mahirapan ka na Masasabi mo sarili mo na sa Stage 2 na lang ako babaw. Yun nga lang, yung Stage 2 naman, mahirap din yun. Gawa ng team time trial, oras naman ang kalaban mo dun. Kaya yun ang napakahirap din. Pero sikas lang yun. At ito naman sana all my jowa. Nandito si Matt at saka si Marlene. Ganon talaga kapag may baby loves. Nandito naman si Daniel. Arinyas dito, hindi na sa makasipa rito. Tinamaan talaga ng pulikat. Ganon talaga. Napakasakit talaga yan. At last 15 kilometers, ito na. Ito yung peloton. At pati si Uranza dito, naiwan Grabe talaga. Kumbaga nasa breakaway kanina. Yun nga lang, talagang bumalik na muna siya sa grupo at kondisyon si Jumar at marami pa sila dito Dahil Pinoy to Pinoy talaga ang magkakabantayan. Dahil ang mga foreigner nakatakas na. Ganon talaga ang laban dahil team ang pinaglalabanan talaga rito. Ito, naiwan na rin Malaysia National. Mark Bordeo bumanat siya rito sa Losong para makakawala rin talaga. Pati si Uranza rito naiwan. Marami pa sila si RR King. Kumbaga dahil mas malaki rin ang premyo sa team classification. Ito, kaliwang. Paano lang yung pinodyak rito. Pinulikat talaga rito. Grabe, ito talaga yung kalaban mo rito. Napakahirap si Ulzin. Tinamaan pati si Matt. Tinamaan rin dito. Nag-crabs din siya. Ganun talaga dahil matulin talaga. Kaya siyempre hindi ka naman pwede babagal dyan. Dahil napakaraming tao na dito sa may finish line, sa may praying hands. Ito ang inaabangan ng lahat kung sino nga ba ang makauna dito sa kanang stage 1 dahil nag-aabang na sila at rito nga wala nang humabol sa dalawang breakaway natin dahil Pinoy to Pinoy na ang nagkakabantayan kay dalawang international ang nakakawala doon, si Yusip at sa 5 Nikita. Sino kaya ang ating pangatlo at sino kaya ang lalabas? Biglang bumalat at rumimati rin dito si Tyler Hanay Douglas. Pang-apat doon, si Jericho pang-5 doon, si Renz Bondog de Montemayor. Ang layo ng agwat. Sumiso rin, humabol pa. Ang ganda nung ating rimatihan at bakbakan sa ating Stage 1 Tour of Luzon 2026. Nakauna at saka dalawa pa LCW.